Janine's POV. Bakit hindi mo sagutin? Si Aldrin na mapansin na hinahayaan ko lang na mag-ring ang cellphone. Hindi naman kailangan. Pauwi na din ako. Tumango si Aldrin at binalik ang tingin sa kalsada. Tumigil ang ring. Subalit may isang mensahe na naman mula sa kanya. From Tyron. Answer it. I'm waiting. Kasunod doon ay ang muling pagtawag. Napapikit ako at kinuha ang wireless earphone ko. I connect it to the Bluetooth. Sumandal pa ako sa bintana upang hindi na ni Tyron mahalatang ibang sasakyan at hindi sa backseat. Why do I feel like a sinner? Wala naman akong kasalanan. Bakit hindi mo sinasagot? Mariin itong tanong. I fake a yawned. Pinapungay ko pa ang mga mata upang hindi mahalatang inaantok ako kunwari. Nakatulog ako. Nakita ko, napasulyap sa akin si Aldrin, pero binalik din ang tingin sa kalsada. Baka iniisip nito na napakasinungaling ko. Did I disturb your sleep? Malambing na tanong ni Tyron. Not really. Pwede ba tawagan na lang kita mamaya? Pagkarating sa bahay? Pinigit ko pa ang mga mata ko. Konti na lang naman inasa bahay na. Sure, hihintayin ko. Dito na, Janine. Wika ni Aldrin. Nalaki ang aking mga mata lalo na makita. Kumunot ang noo ni Tyron. Sumama pa ang tingin sa akin. Hindi ako nakasagot at hindi rin nakagalaw nung tanggalin ni Aldrin ang seatbelt ko at buksan ang pinto sa banda ko. Nawala sa ayos ang kamay ko at nahagip ng kamera si Aldrin. Lalo ako ng problema sa matalim na tingin ni Tyron. Dito na, pag-uulit ni Aldrin. Inayos ko ang bag ko at tumango. Salamat. Mabilis akong bumaba pagkatango niya. Nawala ang aking atensyon kay Aldrin, kundi na kay Tyron na nagmumura. We'll talk, woman. We will. Gigil ni Tyron na sabi bago pinatay ang video call. Another trouble, Janine. Ilang beses din ako napamura. Kahit kinakabahan, ay tinakbo ko pa akit sa kwarto. Siniksik ko pa ang mga paper bag sa cabinet ko. What to do, Janine? Kahit na mag-ring ang cellphone ko, ay hindi ko muna kaagad pinansin. I need a cold shower. Dapat ko yat ng pag-isipan ng isasagot ko, pero wala akong maisip. Tunungo ko ang banyo at naligo. 5 minuto ay pwede na. Nagsuot lang ng roba at pinanasan ang buhok sa tuwalya. This is all my fault. Dapat hindi niya ako iniwan kay Aldrin. Pagkalabas ko sa banyo, ay walang tigil ang tawag ni Tyron sa video call. Huminga muna ako ng malalim bago sinagot ang tawag niya at bago sinandal ang cellphone sa ibaba ng lampshade. Hello? Kunwari masiglang bati ko. Salabong ang kanyang kilay at ang tingin ay matalim. He's really in a bad mood. Beast mode ang kuya ninyo. Who's that man earlier? Nasaan ang driver mo? Diretsong tanong ni Tyron. Inuwasan ko ang kanyang tingin at sinipat na lang ang bandang likuran niya. Nasa labas siya sa tansya ko. Balkonahe. Tyron, whiskey or brandy? Lambanog yan. Problemado. Nalaki ang mga mata ko sa mga boses. I am very sure, mga kaibigan niya iyon. Umiinom ka na naman? Ako sang tanong ko. Liko na sa usapan. Baka mamaya ililitaw na naman si Lalay. Nakakainis. Ang tagal ng 3 months. Gusto ko na lamang bumalik sa Tarlac agad. Huwag mong iniiba ang usapan. Who's that man? Ulit itong tanong. I harshly bit my lower lip. Napamura si Tyron at bahagya pang nagalaw ang screen. Pakiramdam ko ay bumalik siya sa pagiging kuya. Tapos ay pinapagalitan niya ako ngayon. Kuya, classmate ko lang. May kalakasang sagot ko. Nakarinig ako ng hagalpak na tawanan sa kabilang linya at ilang tunog ng baso. Sunod doon ay ang pagtalim ng tingin ni Tyron sa mga kasama nito. Kuya? Tagal na niyan, Tyron. Wala parang improvement. Can't tame your sister talaga? Dinig ko ang asar nila sa kanya. They know. They know his feeling for me. Shut up, Severino. Hindi ko nga kapatid. May galit na sigaw ni Tyron. I remained silent and watched his every action.
Sa salubong na kilay, naniningkit ang mga mata at napaperming mga labi. Easy, I'm just stating a fact. Fact. Dinig kong sagot ang lalaki bago ang iilang tawa. You, Severino. Wala kang regalo sa susunod na Pasko. Inis pa rin sagot ni Tyrone sa kaibigan. Tumayo siya at bahagya pang nawala sa screen. Pagbalik ay may hit-hit ng sigarilyo na kanakalaki ng mga mata ko. Tyrone, sa akin yan, may laway na yan. Pahiram mo na Garcia, ngayon lang to. Tukoy ni Tyrone sa paninigarilyo. Lumayo siya sa kanyang pwesto at pumasok sa loob ng bahay niya. So, they visited him. Now, baby, who is that man? Balik ng tanong ni Tyrone bago bumuga ng usok pero napaubo sa huli. I look at him puzzled. Hindi naman talaga siya naninigarilyo, kaya bakit sinusubukan niya? Ganun siya ka-stress sa akin. Mahagi ako ng uso na napunta sa ngisi lalo na nung inisyan tinapon sa bintana ng sigarilyo hindi pa nangangalahati. See, you're not a smoker. Tudyo ko sa kanya. Then you're lucky? Taas kilay nitong tanong. Who's that man again? Umingos ako at umira pa. Mabigat ang loob na sumagot. Kaklase ko nga. Yeah, nasaan ang driver mo? Pinaalis ko. Harmless naman ang isang iyon. Katwiran ko pa. And, don't tell me lies, baby. I will know. Naubos ang pasensya ang banta pa ni Tyrone. Fine. Harmless yung pagyayaya ko kay Maymay sa mall. Sumusukong sabi ko. I'm not asking about Maymay. What happened next? Sumandal siya sa dingding at naninitig pa. Naghintay ng sagot ko. Wala lang iyon. Next please. He said that, cutting my words. Bagsak ang balikat na napayuko ako at hindi makatingin sa kanya. Wala naman akong kasalanan, but I think I need to explain deeply. Harmless din yung pag-shopping and harmless din iyong dinner. Nakapikit kong sagot. Tahimik si Tyrone at walang binigyan na reaksyon ng sinabi man lang, kaya nagpatuloy ako. Harmless din yung paghahatid. Mahinang pagkatapos ko. Bahagi ako minulat ang isang mata ko at sinilip siyang hindi maipinta mukha. He's upset, that's for sure. Sana, harmless din ang galit mo. Mahinang hiling ko kasabay ng pagniwi. Nang hindi pa siya sumagot, unti-unti kong hinila ang kumot. Matutulog na lamang ako kung hindi siya sasagot. Pero bigla na lamang siya nagsalita. I'm harmful, baby. You don't need a harmless man. You need the harmful one. You need me. He said that trying to catch my eyes and cages it into a long contact. Napatakip ako ng bibig at gusto sumigaw ng I need you. Kaso ay pinigilan ko. Sinusupil ko ang mga ngiti ko pag alis ang kamay ko sa aking bibig. Thunders ka na, Tyrone. Hindi cheesy. Insulto ko sa kanyang linya. Umungol siya ng protesta. Tumayo na naman siya sa tingin ko ay sa kwarto na ang diretso. I'm not yet out of the calendar. Pilit niyang bigkas. Buti nga at legal age na ako. Kung hindi makakasuhan ka, asar ko pa ulit. Halos mapatawa ako sa pagsimangot niya. Umiling at nagbukas ng drawer. Pagharap niya, ay may hawak na siyang dokumento. See, this is my birth certificate. We're still compatible. He's way older than me but still looking young. Ako lang yata nakapagpapatanda sa kanya. Still, gaano kaya katagal ang lifespan mo? Dapat yata may reserba na ako, sakaling mabiyuda ka agad. Kunwari nag-isip pa ako, upang lalo siyang asarin. Brat, nonsense. I will live for 100 years. Hindi ka pwede maghanap ng iba. Lagihan na katatugon ni Tyrone. Ha, pwede pa. Kapag 101 na ako, tapos nasa sementeryo ka na, maghahanap ulit ako ng kapalit mo. Don't worry. Ipapakilala ko naman sa'yo sa puntod mo. Janine, are you seriously saying that to me? Napapikit ako sa kanyang sigaw, pero hindi nagpatinag sa kapilyahan. Yes, of course. If you die after 100 years, and if I'm still alive, I will look for someone again. Tumatango-tango pa ako
bilang pagkumbinse. You are not allowed to do that. Baka hindi ka na naliligo sa mga panahon na iyon. Ngumisi pa siya. Naniningkit ang mga mata ko sa kanya. How dare you? Kapag ba lola na bawal ang lumandi? Paano kung may asim pa? Hamon ko pa. I know, I'm making a pointless conversation. But I like this. We were like this before. I want to stay this way. Bawal. Bata o matanda, bawal. Matatag na sagot ni Tyron. I arc my bro with that. Ano bang tawag kapag nasa gitnang edad? Doon lang ata pwede. Kung ganoon, kailan pa pwede? Naguguluhang tanong ko. He smirked. Kapag nasa tamang tao ka na, may nahumbig ka si Tyron. Paano ko malalaman kung nasa tamang tao na ako? He smiled, then looked at me intently. Kapag nasa akin ka na, then he smirked again. My hair fluttered. Kahit yata corny ang lumalabas sa bibig ni Tyron, kinakatuwa ng puso ko. Seriously? Hindi na nga ata uso ang mga ganong linyahan. Baby, I called him in a very seductive way I can. He groaned. Tila nahihirapan sa pagtawag ko sa kanya. Yes, baby. Matulog ka na, Aldi. Napasimangot siya. Lalo nang matawa ako. Ang mga mata niya ay naliliit na nakatingin sa akin. I'll teach you how to be sweet the new way. Mungkahi ko pa. Napahagod siya sa buhok niya at sumusukong tumango. Fine, I'll take note. Sure, come closer. Pinalapit ko siya sa camera. Halos sa buong mukha ni Tyron ang kita, pero hindi ganoon ang nais ko. Much closer. Lalo siyang lumapit. Mata at ilong na ang sakop ng screen. Closer pa. Dinig kong napamura siya. Pero lumapit din hanggang buong ilong na niya ang nasa screen. Close pa nga, reklamo ko. Baby, I'm super close. My nose can almost touch the camera. Reklamo din niya. Bagsak ang balik na tinitigan ko ang kanyang ilong na may ilang freckles. Sige na, lapit mo sa tenga mo. Hindi siya nagreklamo at agad nang sumunod. Buong isang tenga na niya ang nasa camera. I even check if it's dirty, but no, it's very clean. Nagpigil akong mapangiti sa naisip na gawin. Huminga pa ako ng malalim. You're taking too long, baby. Reklamo ni Tyron. Hindi ko siya sinagot. Bagkos inilapit ko ang bibig ko sa mouthpiece ng telepono. Then I whisper, I love you. Madamdaming bulong ko. Agad kong ni-end ang call at nagtalukbong ng kumot saka sumigaw. You're crazy, Janine. Hindi dapat ikaw ang kinikilig. Nakailang tawag pa si Tyron ng gabi na iyon, pero hindi ko pinansin. I want him to have a sleepless night. That's the goal. Pero ako yata ang hindi nakatulog. Naembiyar na pa ako pagkakita kay Maymay sa school. Gusto ko siyang kalbuhin. Janine, hindi ka nag-thank you kay Aldrin. Pero senteng tanong pa niya. It's Saturday. Katatapos lamang ng PE class namin. And here she is, nagging me about Aldrin. Ilang araw na pero hanggang ngayon, ay kinukulit pa niya ako. Why would I? It's been days. Ikaw na lang yata kung gusto mo. Mainis pa rin ako sa kanya. Kahit pa ako ang nagyaya, ay hindi magandang iwan niya ako sa ibang lalaki. Paano kung hindi ko naman kakilala? Saka alam niya may namamagitan sa amin ni Tyron. Alam niya magagalit ito. O baka gusto pa niya si Tyron at gusto pa niya mag-away kami. Pinapahamak niya yata talaga ako. It was harmless, Janine. Kawawa naman yung tao. Matagal na may crush sa'yo. Pangungonsensya pa niya. Nagsalubong ang aking mga kilay. Masama ang pakiramdam ko sa mga sinasabi niya. And you want me to entertain him? Alam mo kami ni Tyron. Oops. Ingat tayo dyan, Janine. Wala kayong label. Umailing-iling pa ito sa pagpapaalaala sa akin. Natahimik ako. Ibig niya bang sabihin ay wala pa akong karapatan kay Tyron, lalo't wala kaming label kung kami na. Hindi pa ba sapat ang nangyayari sa amin para sabihin kami na? If that's the case, I'll take note and ask for label kahit ka video call mate lang. Even so, hindi tama ang ganoon. Hindi pa nga kami tapos gusto mo mag-entertain ako ng ibang lalaki?
May nanakit kong tanong. If she's a real friend, she won't push me to the bad things. Hindi niya ako dapat pinipilit sa ibang lalaki. Hindi naman niya ako kagaya. Hindi ako hayok sa lalaki. Kay Tyrone lang ako lumalandi. Janine, it's not like that. Gusto ko lang na kahit paano makonsider ang pagkakagusto ni Aldrin sa'yo. Tyrone may not be your endgame. Paliwanag pa niya na talagang nagpataas ang aking kilay. I don't understand her. Dapat sumusuporta siya at hindi ganito. Para bang pinipilit niya maghihiwalay din kami ni Tyrone kalaunan. Tapos, siya ang sasalo? Right. Gusto niya si Tyrone. At hindi na ako magtataka kung maging kaagaw ko siya. I walk out. Bahala na magkasira kami. Ayoko lang tinuturoan niya ako ng mga bagay na hindi dapat. At mas lalong ayaw ko ang ideyang hindi kami ang endgame ni Tyrone. Masyado na yung pinapangunahan. Why would I consider someone's feeling when I am in love to someone else? Ang gahaman ko naman kung dalawa ang hahakutin ko. Kawawa naman ang iba. Wala nang natira. So she left you to Aldrin. Kuryosong tanong ni Tyrone ang sagutin ko ang tawag niya nung nasa bahay na. I told him about my Mai. Hindi ko kasi masikmura. I value our friendship. Pero kung ganoon na ang balak niya, ay hindi ko papahintulutan. Saka ayaw ko magsinungaling o maglihim pa kay Tyrone at bakain pa ang tumapo sa relasyon naming dalawa. Yes, and now, she wants me to consider Aldrin's feeling. Like what? She helped you on New Year's, and now she's pushing me to the other guy. Isn't that cruel? Litaniya ko pa dahil hindi ko talaga maintindihan ang motibo ni Maymay. Inayos ko ang dress ko at sinuklay ng bahagya ang buhok ko gamit ang kamay. I decided to stay in the garden. Gusto kong huminga. Hangin ang kailangan ko at hindi aircon. Fresh air, kung meron nga. I told you before that she's a bad influence, but I know you can't leave her that easily. Maybe, you need to understand her deeply. Friendship is something you need to nurture. Pagkapaintindi pa ni Tyrone. Napatango ako. Kaya rin nagkwento ako sa kanya dahil alam kong immature ako at mas mature siya mag-isip. Mas nakakaintindi siya. Umupo ako sa upuan, kaharap ng mesang nasa garden. Ang papadilim pa lamang na paligid ay kinakalma ang isipan ko. Do you think so? Kailangan ba kitang bulungan ulit ang I love you? Ngumisi ako at pinaglit ang isipan patungkol kay Maymay. Napapikit siya at mahinang napaungol kahit lalo akong napangisi. Gusto ko ulit siya makasama. Namimiss ko na siya ng sobra. Don't do that again, please. Mahinahon pag makaawa pa ni Tyrone. Bahagya pa akong nanguso at inosenteng kumurap. Do what? Do not say I love you. Pagmamaang-maangan ko pa. Marasi ang napagmutong hininga at ahilamos pa ang mukha gamit ang palad dito. Hindi ko alam kung frustrated ba siya o ano. Not that. You should say that more often. Just don't whisper it on my ear. Then, end the call. I'm having a heart attack. May gigilaturan ni Tyrone, pero hindi naman galit. Bumalik ang ngisi ko. Yun lang naman pala ang problema ng lolo ninyo. Kailangan mo na yatang regular check-up, saka maintenance. Of course not, I'm healthy. My sperms are... Napahagalpag ako ng tawa sa abordon niyang itsura. Muntik pa akong mahiga sa upuan, kakatawa. Baby, pilit itong agaw sa atensyon ko. Pilit ko rin naman pinigilan ng pagtawa. Kaya lagi kumakawala talaga sa bibig ko. Pinunasan ko pa ang gilid ng mga mata ko sa luha dahil sa pagtawa. Baby, natawag ni Tyrone sa akin. Balik kong sagot. Habang pilit kumukurap upang hindi na maluha. Dinig kong napabutong hininga siya na tila mas problema sa akin. You know I'm still strong and healthy. Na-stress sa pamimilit niya. Nakagat ko ang ibabang labi upang pigilan ng pangisi. Hindi ko naman pinagdududahan ang kanyang lakas. Talaga ba? Bakit hindi ko naman ma-feel? Kahit ilang beses na tayo nagbabad sa kama, ay nakakalakad pa rin naman ako pagkatapos. Pangaasar ko pa sa kanya. Tumalib ang kanyang tingin kaya't halos kumabala ulit ang tawa ko. Gusto ko yatang umuwi ako riyan.
At hindi ka na palakarin. We can stay all day on the bed and just make love until you can't walk. Hindi ko na pagtuunan ng pansin na sinabi ni Tyron. Matapos pumasok sa sasakyan ni Daddy, kasunod ng isa pang sasakyan. Nangunot ang noo ko at napatitig doon, imbis na kay Tyron. Bihira magkaroon ng bisita si Daddy. Are you alright? What happened, baby? Dinig ko may pag-aalinlangang tanong ni Tyron. Pero hindi ko na maibalik ang tingin sa screen. Pamilyar sa akin ang sasakyan. Kumalabog ang puso ko. Masamang pakiramdam ko rito. Literal na nalaki ang mga mata ko matapos makita. Lumabas mula sa kotse. Si Aldrin. Hey baby, I'm getting nervous. What's with those wide eyes? Nagugulahang tanong pa ni Tyron. Hindi ko siya masagot. Kinakabahan pa ako na mahanap ni Daddy ang mga tingin ko. Napatayo ako nang wala sa oras at ibitawan ng cellphone sa mesa. Janine, I met your classmate, Aldrin. Let's have dinner with him. Nakangiting bungad pa ni Daddy. Nahigit ko ang hininga ko lalo na noong marinig ang sunod-sunod na mura ni Tyron. Sigurado ako, magagalit ito. Don't baby, I'll go there. Natatarantang litan niya nito sa kabilang linya. I tried to calm myself. I want to think that having dinner with Aldrin is harmless. But seeing my dad's fondness of him makes me upset. You're a good man, huh? How about you tutor Janine? Nalaki ang mga mata ko sa request nito kay Aldrin. Tinapunan ko pa ng tingin ang kaklase at marahas na umiling. That would be my pleasure, sir. Mahinahong sagot ito bago ngumiti ng malapad. Naniningkit ang tingin ko sa kanya pero hindi siya natinag.